Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. At pong itutuloy ang series na The Humblest is the Greatest. Humility makes us great leaders. So, ating tatalakayin sa araw na ito ang talatang Mark chapter 10 verse 43 to 45. Sabi rito, "For even the Son of God did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom to many." So sa verse na ito is nangyayari dito yung 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 dalawang apostol ni Jesus. Sabi niya, Jesus, pag ikaw ay naghahari na, gusto ko na maupo kami sa kanan mo at sa kaliwa mo, ganun. Pero hindi nila alam na ipapako para si Jesus sa krus. And yun, after marinig yun ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanila, nagkakamali ka sapagkat yung makamundong paglilider, hindi ganun yung gagawin ko. Kumbaga, oo, maghahari ako, pero ako ang maglilingkod. Kumbaga, yun sabi ni Jesus Parang hindi siya yung kagaya ng mga ibang leader na siya yung pinaglilingkuran. So hindi ganun si Jesus. Ganun yung sinabi niya sa dalawang apostol niya. So sa unang application, sa unang teaching, punta tayo, sabi ito, an effective leader is selfless and humble. So ang masasabing effective leader ka kung ikaw ay selfless. Kung inuuna mo ang iba kaysa sa sarili mo kapakanan. Yun ang essence ng pagiging leader Pag leader ka, iniisip mo yung miyembro mo. Unang-una mong iniisip yung kapakanan ng miyembro mo. Unang-una mong iniisip yung kapakanan ng miyembro mo. Yung kung ano yung ikabubuti ng miyembro mo, yun, bago pa yung sarili mo. So, ikaw, ang effective leader is great, is selfless, and humble. So, yun, dapat humble lang. Dapat hindi ka nagmamataas na porket leader ka, magyayabang ka na. Hindi porket leader ka, akala mo nakakataas ka na. So, ayun. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, an effective leader is the most servant of all. So, ang pinaka-effective na leader, hindi yung siya yung leader na boss. Hindi yung leader na bossy. So, masasabi mong epektibo kang leader kung ikaw mismo nagse-serve, kung ikaw mismo naglilingkod. So, kapag sinabi mong leader, ay hindi ibig sabihin ikaw yung pinaglilingkuran. Pag leader, ikaw yung naglilingkod. Sa ikatlong teaching, ang sabi nito, an effective leader is driven by a mission. So, tayo, as Jesus, kaya siya kaya siya pumunta rito sa Pilipinas, sa mundo, kaya siya namuno dito sa mundo is unang-una dahil may mission siya. May mission ang Diyos Ama para sa kanya. So, yun yung nagtulak kay Jesus para maghari dito sa lupa dahil meron siyang mission. Yun. So, a great leader, kaya ka magiging mabuting leader kasi may mission ka sa isip mo. May mission kang gustong tuparin. So, una tayo sa application. Paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? So, sabi rito, lead selflessly, not for self-interest. So, dapat mamuno tayo ng selfless. Mamuno tayo ng hindi nang inuuna yung kapakanan ng iba bago sa atin. So, sabi, not for self-interest. Dapat hindi tayo namumuno dahil gusto natin yung posisyon. Dapat hindi tayo namumuno dahil gusto natin yung benepisyo ng pagiging leader, ganun. So, dapat maging selfless. And yung mga makabundong kagustuhan ay iwanan. Yung mga makabundong pagiging leader ay tigilan. So, sa ikalawang application, sabi nito, lead effectively by being servant leader. So, gusto mong maging effective na leader, gusto mong maging mabuting leader, ang gawin mo, maglingkod ka. Hindi porket mali yung leader ka, ikaw yung paglilingkuran, mali yun. Kung gusto mong maging totoong leader, para maging tunay na leader, ikaw mismo maglingkod. Maglingkod ka sa mga miyembro mo, sa mga kapwa mo, sa mga tao mo. Sa ikatlong application na sabi rito, lead by pouring yourself into a mission. So, mamuno tayo, maging leader tayo sa pamamagitan ng dahil may mission tayo. Kumbaga, ialay natin yung pagiging leader natin
sa mission natin. Ganon. So, kumbaga, isipin natin meron tayong mission. Kumbaga, lagi natin itatak sa isip natin yung mission natin para maging habang namumuno tayo, kumbaga yun yung magtulak. Yung mission natin ang magtulak sa pamumuno natin. So, yun lamang po. Maraming salamat. Napakarami po natutunan sa hour na ito and glory to God.